Paano nga ba gumawa ng isang word na first birthday sa isang simpleng paraan sa pamamagitan ng styrofoam cutting? Panoorin niyo po ito hanggang dulo. Ang mga letrang ito ay galing sa aking letter cutting tutorial na nilagyan ko nga ng design na pang kiddie party. At ngayon nga ay ididikit na natin siya sa styrofoam. Yung mga ganitong maliliit na letra ay idikit natin sa mga ritaso ng styrofoam para makatipid tayo. Sa paglalagay ng glue liquid, unahing lagyan ang mga gilid ng letra. Dahil yung mga gilid na yan ang mas kailangang dikit na dikit sa styro upang hindi siya umangat at hindi mahirap ikat. Tapos itong letter A na ito dito natin idikit sa ritaso ng styrofoam na ito para nagagamit siya at makakatipid pa tayo. Okay, tapos na natin siyang maidikit, kailangang hintayin natin itong matuyo. Kailangang tuyong-tuyo yung glue liquid para mas maayos itong maikat. Dahil kapag kinat natin ito nabasa pa yung glue liquid, ang nangyayari sa cutter pumupurol. At kapag talagyan ng glue liquid ang cutter, nagiging dahilan ito upang masira ang styrofoam at gumagaspang ang gilid ng mga styrong kinat. Isa sa pinakamagandang paraan ko ng pagpapatuyo nito ay iniipit ko rin ito ng styrofoam. Nakatutulong ito upang flat o pantay ang pagkakadikit ng mga letra. Kapag nagdikit po kayo ng papel o anumang bagay sa styrofoam, huwag po ninyong ibibilad ito sa araw upang maiwasan na ito ay ma-deform. Lagyan siya ng mabigat na bagay katulad ng libro upang hindi siya umangat. Pagkatapos ng mga 5 hanggang 10 minuto, i-check din natin siya. Dahil sa mga gilid ng letra na yan, may mga lumalabas dyan na glue na maaring dumikit sa pinang-ipit natin na styrofoam. So, i-check din natin lagi. Okay, habang pinapatuyo natin yung mga idinikit natin, magkakat muna tayo ng number 1. Ang sukat ng number 1 na gagawin natin ay ayon natin dun sa laki ng sukat ng short colored paper. Babawasan natin ng 2 cm ang number 1 na ito para sa top and bottom border niya. Para kapag inilagay natin ito sa isa pang colored paper, estimated na agad yung kanyang magiging border. At ngayon ay nag-layout ako ng letra na S and T cursive style para ilagay dun sa upper part ng number 1 sa my right side. So pagkatapos nga nating i-layout, ikakat na natin siya. Sa pagkakat ng letra, lalo na ito'y kabit-kabit, unahin muna ang nasa right side papunta sa taas, papunta sa left side hanggang sa makarating ka sa bottom part ng letra. At ang pinakahuling ikakat nga natin dyan ay yung mga butas ng letra. Sa pagkakat ng letra, kailangan yung left side lagi ng letra ang iyong hahawakan para madaling maigalaw at maiikot ang letra. At pagkatapos nga natin siyang ikat, ididikit natin siya sa ibang kulay para magkaroon siya ng border. Sa paglalagay ng border, kailangan ay equal size ito para mas maganda siya tingnan. Maliban sa mga patilos na hugis ng letra. At ayan, tapos na nga siya. Kapag ganyang kaliit na yung butas ng isang letra, wag na nating ikakat. At ngayon ay ikakat na natin ang number 1 para magkaroon siya ng kanyang border. At ngayon ay ididikit na nga natin siya sa styro at unahin natin yung number 1. At kapag naidikit na nga natin ang number 1 sa styrofoam, ang letter S and T na ito ay idikit natin sa may upper part ng number 1. Sa may right side na medyo nakapatong yung isang dulo ng letter S. Ayan, magkasama na sila. Talagang sila hindi pwedeng maghiwalay, so talagang may forever. Okay, patutuyuin po muna natin siya bago ikat at naipakita ko naman sa inyo kung ano yung paraan ng pagpapatuyo. Sa next video ko po, makikita ninyo kung paano ko ito ikakat. Happy first birthday po sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Maraming salamat po sa panonood.